Ladies and gentlemen, mukhang totoo yung sinasabi ni Baste Duterte, si Mayor Baste, na merong undeclared martial law. Nako po. Ngayong araw na ito, abay kakasuhan na rin po si Senator Robin Padilla, at syempre kakasuhan din po yung iba pang mga kasama dyan. Nako. Tila inuubos talaga ang mga senador para maaari na nilang agawin ang leadership sa Senado. Nako, malabo. At pag inagaw na nila ito, dalawa lang naman ang plano dyan di ba? Sinasabi nga ni Senator Amy, dalawa lang ang plano dyan. Actually, tatlo pala, sorry. Ako dagdagan ko ng pangatlo. Tatlo lang ang plano ng Senado. One, ito, matindi ito. One, i-impeach na, talagang desisyonan na tanggalin si VP Sara Duterte. Nako po. Kasi siyempre, pagka ikaw na yung leader, ikaw na yung kumukumpas dyan, tapos lahat ng mga natira ay mga tuta na ni Marcos, lahat ng mga natira ay mga, ewan natin. Pero at the same time, ito pa yung pangalawa. Ano yung pangalawa? Para maipush na yung, sabi nga ni Soto, joke only. Yung con-as. Nako, yung term extension ni Marcos, papayag ba kayo? Negative 15, papayag kayo na magko-con-as pa? Dadagdagan pa talaga yung termino? Dapat nga ngayon pa lang, nagre-resign na Abay, dadagdagan pa. Alak ng wewe talaga, mga kababayan pangatlo, ito pa malupit. Pangatlo, talagang ililigtas na nila si Romualdez at saka si Marcos. Paano mangyayari yun, Manatbay? Wala na. Kita nyo naman ang ginawa ni Lacson sa Blue Ribbon, di ba? Hindi na tinuloy. Mantakin mo, unang-unang araw ng pagdinig dyan, nung panahon pa ni Marcoleta, binanggit na si Romualdez. Nga, nung kinuha ni Lacson yung Blue Ribbon. Hindi, kung maaalala ninyo, balikan lang natin ng kababahagya. Balikan lang natin, mga kababayan, kaya po kinuha yung leadership na yan dahil yung direksyon ng panahon ng kay Chis Escudero ay talagang tumbukin kung sino yung may kasalanan. Di ba? Kaya nga si Romualdez dinadali nun. Kasi alam naman natin lahat, mga kababayan, huwag tayo magmaang-maangan. 2 tao lang naman ang mumuno sa Pilipinas. Natural yung presidente. Pangalawa, yung tinatawag nga nilang yung purse na yun. 'Di ba? Yung hindi na kasi purse ngayon, maleta na 'di ba? Walang iba kung hindi yung leader ng Kamara noon. Sila magkakontsaba niyan si Marcos, si Zaldico, si Romualdez. Lahat sila magkakakontsaba diyan. Hindi naman magaganap yung mga magic diyan, yung mga allocation. Kasi 'di ba, nung napanood niyo yung interview kahapon namin doon sa isang batikang congressman, kung dati daw yung pork barrel. Ngayon allocation na. Mantakin mo at lumobo. Bilyon ang nilobo. Ladies and gentlemen, as in Banatbay. Bilyon, hindi milyon. Ganun ang katindi yung nangyari ng mga nakaraan. At inulit pa. So, dahil nga doon, natutumbok na ngayon kung sino talaga yung may kasalanan nung panahon ni chairman ng committee ng Blue Ribbon ay si Marcoleta pa. Kaya ang ginawa, pinalitan, mga kababayan. Di ba maalala ninyo, meron tayong impormasyon galing sa ating talaba dyan sa Senado. Ano yung impormasyon na yun? Kinakausap si Chis Escudero na wag yan si Marcoleta ang nasa Blue Ribbon. Kasi delegates kami dyan. Nanindigan si Chis Escudero. Hindi. Si Marcoleta dyan. Wag kayong nagmamagaling. Kaya siya, kinudita dyan sa Senado. Pinalitan nung kanilang tuta. Sino yun? Si Tuta Soto. Pagkapalit ni Tuta Soto, ano nangyari? Kita nyo naman, wala na. Blue Ribbon, naging pink ribbon na. Kung hindi pink ribbon, red ribbon na.
pagkaalala ko yung red ribbon masarap eh. Pero yan hindi masarap yung red ribbon ni ano. Feeling ko pink ribbon. Bakit? Si Pinking namumuno. Oh, di ba? Tama, mali. Tapos, ngayon, bumalik na, syempre, doon sa mga bayani, yung Hero 13, no? Yung Brave 13. Ano naman ang ginagawa ngayon? Dinadali, ladies and gentlemen. Dinadali po yung sila. Inuubos sila. Lahat sila kakasuhan. Sino lang hindi makasuhan doon? Mukhang si Pia Cayetano lang Kasi wala siguro sila mahanap. Pero malay mo, alam mo naman sila, magaling magukay, parang si Torre. Oh, lahat halos may kaso na eh. Sino pa ba wala? Oh, si Amy. Makakasuhan kaya ng yung kapatid ng presidente? Ewan ko lang Pero posible. Hindi kasi walang imposible sa bangag eh. Walang imposible sa bangag. Yeah. Sabi ni Senator Amy, hindi ako nagsabi niyan Si Senator Amy nagsabi niyan, di ba? Lulong. Wala imposible diyan. Baka kasi di ba naalala ninyo ito. Kasi sasabi niya baka hindi man si Amy, pwede madali yan. Di ba? Nakikita niyo yung mga nasa karsada, yung mga adik, kahit nga yung mga anak nila dinadali nila eh. Kahit kapatid dinadali nila eh. Bakit? Adik eh, bangag. Kaya hindi imposibleng madali ito si Senator Amy. Baka kasuhan din ito. Para ubus talaga lahat. Talagang lahat sila, yes. Sabi ni Marcos, yes. Hindi kasi mantakin mo. Eto, ina-argue nila, di ba? Isipin nyo na mabuti ito. Ina-argue nila. Dati nga hindi pinayagan yung absentee voting sa yung pagboboto o pagpaparticipate ng senador via Zoom. Okay, sige. May punto kayo doon. Pero ito mas punto doon. Sino-sino yung mga nakiusap nun? Kasama dyan si Ontiveros. Yung mga opposition na, at that time opposition sila. Sila yung mga nakiusap nun. Ibig sabihin, gumawa ng motion na payagan ang pagboto ng isang senador kahit wala doon sa plenaryo. Di ba? So, kung dati, Ontiveros, hiniling nyo yun. Ibig sabihin, gusto nyo yun. Ibig sabihin, sa inyo, nag-a-apply, depende kung sino yung tao mag-a-absent. Tama, mali. O ibig sabihin, double standard kayo. Sign of Pinklawan. Hypocrisy. Hindi, yan talaga ang nila eh. Pagka sinabi mong Pinklawan at saka Dilawan, yan po yung mga hypocrite na mga tao, mga double standard. Yung nasa kalsada, sisigaw-sigaw, makiba ka, ikulong ang corruption, Yan yung mga pawok eh. Yung mga Gen Z. Mga walang alam. Alam mo, yung mga nasa Gen Z sa TikTok, makinig kayo sa akin yung mga Gen Z na sa TikTok, huwag yun na pinakikialaman ng politika. Kung wala kayong pera at gusto nilang ninyong sumikat, sumayaw-sayaw na lang kayo. Maghanap na lang kayo ng ibang app. Huwag na kayong sumawsaw sa politika kasi bobo kayo eh. Alam mo yun, ang ganda. Hindi, may mga nakikita ako ngayon, mga pawok, mga Gen Z. Ganda-ganda kasi siyempre, mga pawok yan, mga sosyali niya mga yan, mga may dugong yan mga Espanyol Magaganda sana, di ba? Mga gawa ilong, ganun, di ba? Tapos bigla magsasalita at makikialam sa issue ng politika na alam mo naman ang bobo. Alam mo yun, di ba, te? Ganda lang, te. Ganda ka lang. Huwag na kayo sumali. Gawa naman yung mga ilong nyo eh. Peke na nga ilong nyo. Peke pa yung mga argumento ninyo. Bakit peke? Kasi halatang lang kayo eh. Nag-chat GPT lang kayo eh. Alam mo, pagka nag-chat GPT ka, nagmumukha kang tanga kasi hindi mo alam eh. Huwag ganun. Alam mo, okay ang mga AI yung mga GPT. Okay yan. Matututo ka. Pero hindi yung para bagang mabilisan lang, gusto mo lang ano kayo magandang argument dito?
Syempre, nagkakamali yan eh. Maraming mali si ChatGPT ah. Oh, sabi, tinanong ko sa kanya eh. Ako ba, magandang lalaki? Nung sinend ko yung picture, sabi sa akin, maganda ka, gwapo ka sana. Kaya lang puro filter. Sabi sa akin, tantado yan. Biro lang ha. Hindi, alam niyo yung mga kababayan, di ba? Kayong mga huwag na kayo nakiingilam, wala man kayo alam eh. Okay lang naman eh, mag-voice out kayo, pero yung makikigulo pa kayo sa politika, gusto nyo lang kumita. Huwag na. Hindi kasi alam mo ba't gustong kumita? Binayaran kasi mga yan eh. May maleta kasi. Alam mo, eto antayin ninyo. Pagdating ng kampanya, bubuhos ang maleta sa social media. Kasi alam na yan, alam na mga Marcos yan eh, ang labanan sa social media. Sa media, madali lang kontrolin yan. Isa lang, dalawa, kontrolin mo dyan, kontrolado na yan eh. Diba? Bumili ka lang ng stocks, kontrolado mo na yan eh. Yeah? Pero sa social media, talagang, kita mo, di ba? Pati yung mga flip-topper, nakikisali. Bakit? Kulang na ba kayo sa ganun? Hindi, ang mga nagtatanggol lang dyan, adik, sigurado ako. Oh. Yung mga nagdadamo dyan, kasi ang dami kong kilalang ganyan, eh, galit na galit kay Duterte. Bakit? Nawala yung source nila eh. Nagkamatayan, nahuli, tumigil. Oh, marami kong kilalang ganyan. Galit na galit. Galit na galit kay Duterte pag tinanong mo kasi yun ang sagot nila. Eh kasi yung namin, source namin nawala. Yung namin, pinagkukuha na namin. Yan ang mahirap sa inyo eh.